Isang linggo ang lumipas at naging close na kaagad sina Pia at Patrick. Hindi na nga alam ni Pia kung friend pa bang status nila ng asawa. Ang gulo. Kasal pero magkaibigan. Pero may nangyayari sa kanila. Natawa naman siya sa naisip. Saka napabaling kay Patrick. Napangiti si Pia habang kausap ng asawa ang waiter. Gusto niyang kiligin dahil for the first time, may date na sila bilang mag-asawa. Akala nga niya ay makukulong pa siya ng matagal sa loob ng kwarto nila. Gusto niyang mahiya sa naiisip. But Patrick and her have that invisible connection that made her feel more alive every time na may magaganap sa kanila. Love, about you, do you want something? Hindi, okay na yung in-order mo. Ngumiti siya rito pero alam niya na hindi sakop nun ang puso niya. Bigla niya kasing naisip ang estado nilang mag-asawa. At alam niyang darating ang araw na kailangan talaga nilang maghiwalay ni Patrick. Dahil hindi naman ito ang kailangang magbayad ng utang kundi siya. Kaya hindi masakit na pakinggan. She was paying her mom's debt by doing her wife duties and of course, including na doon na may magaganap sa kanila. Pia, okay ka lang ba? You look sad. May problema ba? Natigil siya sa pag-iisip saka napabaling kay Patrick. Halatang pag-aalala sa mukha nito. Kaya mabilis na umilingat saka siya ngumiti. It's nothing. Are you sure? Halata naman na hindi kumbinsido si Patrick. Kaya hinawakan nito ang isang kamay niyang nasa ibabaw ng lamesa. Yes, wala lang to. Pero kahit nakangiti siya ay alam niyang hindi naniniwala ang asawa sa kanya. Kaya napakagatlabi siya nang bumuntong hininga ito. Saka tinitigan siya na para bang binabasa ang iniisip niya. Kaya naman parang gusto niyang mag-iwas ng tingin. Lalo na't parang gusto nang kumawala ng puso niya sa sobrang bilis ng pagkabugnon. Okay, kung ayaw mong sabihin, then I won't ask. Just remember, I am not just your friend. Asawa mo na rin pala ako, Pia. So if something bothered you, you can tell me. I'm all ears. Tumango si Pia sakto naman na dumating ang order nila. At talagang para siyang prinsesa dahil si Patrick pa ang umasikaso sa paglagay ng pagkain sa harapan niya. Ano ba to? Paano naman ako makaka-move on kapag magkahiwalay na kami? Sobrang sweet niya. Nawala rin ang mga iniisip niya nang magsimula ng magkwento si Patrick ng tungkol sa trabaho at mga kaibigan nito. Hindi niya akalain na makwento pala ang asawa niya. Lately niya lang yon nalaman dahil nga biglaan lang ang kasal. Kaya kadalasan ay biglaan lang din kung may madiskubre siya sa asawa. Kaya naman minsan naiisip niyang magtanong sa mga kaibigan nito. Can you believe it? I got my first. Patrick! Sabay silang napalingon ni Patrick sa babaeng sumigaw na nasa likuran nito. Nagtaka naman siya nang biglang tumayo si Patrick at nagulat siya nang biglang sampalin nito ng babae. At pati mga tao ay nagulat sa nasaksihan nila. Napatayo naman si Pia nang biglang paghahampasin ng babae ang asawa, kaya napalapit na siya. Hey, Cindy, stop! Pinipigilan ni Patrick ang kamay nito. Siya naman ay napunta na sa gilid ng lalaki. How could you? I just go to Canada and now you're married. How could you, Patrick? Wika ng babae na ngayon lang napansin ni Pia na parang modelo sa tangkad at ganda nito. Medyo nakaramdam siya ng insecure pero sinantabi niya yon dahil mas naguguluhan siya kung bakit ganoon ang galit nito. Hindi kaya... Cindy, what are you talking about? Wala tayong relasyon. I respect you, alam mo yon. Nakita niya kung paano namula sa galit ang babae. How dare you? Pinaghahampas na naman ito si Patrick. At para namang unti-unting nakakaramdam si Pia ng inis sa babae na mukhang hindi naman siya napapansin. Please stop, Cindy. You know, walang namamagitan sa atin. We're just friend.
Mahinahon na sabi ni Patrick habang pinipigilan ng babae. I hate you! Sa gulat nila ay muling dumapo ang kamay nito kay Patrick. Pero ang mas kinagulat ng lahat, nang isang malakas na sampalang dumapo sa mukha ng babae. At kahit si Pia ay nagulat. Oh my! I slapped her! Natigilan ng babae sa kanapahawak sa muka at parang noon lamang siya nakita. Matalimang tingin na tinitigan siya. How dare you! Sorry, I'm sorry, hindi ko sinasadya. It's just... Sasabunutan sana siya nito pero maagap si Patrick na hinarang ang sarili at inilayo siya sa nagwawala ng babae. Mga agaw kang babae ka. How could you? Come here. Ma'am, tama na po. Nakakaabala na po kayo sa iba. Buti na lang at pinigilan na ito ng mga gwardya. Stop, Cindy. Tara na, Pia. Umalis na tayo. Gulat pa rin si Pia. Nag-iwan na lang ng pera si Patrick sa lamesa. Sa kapilit na iniiwas siya sa babae, na halos pagalitan siya habang pinipigilan ng mga guard. Tulala pa rin si Pia at hindi siya makapaniwala na nasampal niya ang babae. Kahit siya'y nagulat sa nagawa niya. Nakasakay na sila sa sasakyan nang marinig ang pagbuntong hininga ni Patrick. Are you okay? Tumango si Pia. Hinawakan pa siya nito sa pisngi. Saka tinitigan na parang chinek kung nagsasabi ba siya ng totoo. Nang makita na wala siyang galos ay sumandal ito sa upuan. I am sorry about that. Nagulat lang ako na sampalin niya ako. Pero maniwala ka. I don't have any relationship before we get married. But why did you slap her? Naniniwala naman siya sa binata pero alam niyang may parte ng puso niya ang naiinis. Because Patrick is a bachelor back then. At gwapo to kaya baka nga babaero talaga to. I don't know. Hindi ko alam. But when I saw that she slapped you again, biglang naging itim ang paningin ko. Kaya hindi ko alam na nasampal ko na siya. Nagulat din ako. I know, you deserve that pero nang makita kong sinampal ka niya, nakaramdam ako ng inis. Kaya Patrick, you're married now. Please stop involved in any girl. Kawawa naman sila. You should care about their feeling. Saka hindi naman pwedeng palagi kang nasasampal ng mga ex mo dahil sa iniwan. Napatigil siya sa pagsasalita nang bigla siyang halika ni Patrick. Mabilis lang yon saka ito lumayo ng bahagya. Saka siya tinitigan. Napatitig siya rito at saka niya naramdaman ang mabilis na pagtibok ng puso niya. I'm sorry. You should not see that. It's been 5 months. Saka akala ko okay na. But believe me, we're just friends. Tinitigan ni Pia si Patrick. Para ba siyang kinikilig sa mga tingin ng asawa? Like us? Hindi niya napigilang itanong. A small pinch in her heart appeared. Nakita niya ang pagkalito at pagkagulat sa mukha ni Patrick. Saka mabilis na umiling ito. Of course not. You're my wife. You're not just my friend. You're my wife, Pia. You're different. You're special to me. And I like you. No one can make me feel this way. Only you. Nawala lahat ng iniisip niya nang marinig iyon kay Patrick. Nagwala na naman ang puso niya dahil sa sinabi nito. Lalo na nang makita niya ang kaseryosohan sa mga mata nito. Hindi na siya nakaimik. Kaya naman umalis na sila sa lugar na yon. Hindi man maganda ang kinalabasan ng date nila. Ang mahalaga para kay Pia. Patrick treats her as special at he likes her. Sana lang hindi ako magaya sa kanya. Umaasa ako na mahal talaga ako ni Patrick. Wika niya sa sarili. Napabalikwa si Patrick nang makapana wala sa tabi niya si Pia. Sabi na nga ba niya, hindi pwedeng hindi agad maramdaman kapag wala ang asawa niya. Pia, tawag niya sa asawa. Nagtungo siya sa CR pero wala doon ang asawa. Kaya naman bumaba na siya sa sala. At natigilan siya nang makita na nanonood si Pia at halatang tutok na tutok sa pinapanood.
Nilapitan niya ito at gano'n na lang ang gulat niya nang makita na umiiyak ang asawa niya. Kaya naman mabilis na nilapitan ito ni Patrick. Patrick? Halata na nagulat ito. Narinig niya ang end songs ng pinapanood nito, pero mas natuon ang mukha niya sa asawa. Nakaramdam siya ng kurot sa puso niya nang makita ang bakas ng mga luha nito. Hinawakan niya ang mukha nito at marahang pinahid ang mga luha ron. What happened? Why are you crying, Pia? Nag-aalalang tanong niya. Nang titigan niya to ay parang maiiyak ulit ito. Kaya niyakap niya na ang asawa na lalong dahilan ng pag-iyak nito. Tell me, what's wrong? Bakit ba kasi umalis ka sa tabi ko? Then, you just crying here. You should wake me up. Nag-alala talaga siya sa asawa niya dahil bakit ito iiyak ng ganon matapos manood at sa kalagitnaan pa ng gabi. Sorry, gusto ko kasi talagang mapanood yung palabas ng paborito kong artista na sina Angel at Jericho. Ha? Nalito naman siya sa kabahagyang lumayo sa kanya si Pia at sumandal sa upuan. Napatitig naman siya rito. It's about their marriage. Hindi mo ba alam ang palabas nila? Umiling siya. Wait, are you crying because of that movie? Tumango ito. Gusto naman niyang matawa kaya inilagay niya ang braso sa sandalan ng kinauupuan ng asawa. Saka niya kinurot sa pisngi ang asawa. You made me worried. Akala ko na paano ka na. Then you're just crying about the movie? Natatuwang biro ni Patrick. Pero natahimik siya nang bumaling sa kanya si Pia. Saka tinitigan siya. I don't know, pero habang pinapanood ko yon, I was thinking about us. Natigilan siya lalo na nang makita ang lungkot sa mga mata ng asawa. Ano bang tungkol sa palabas nila? He got curious about it. Nakita niya nang nagbuga ng hangin si Pia. Then she started to talk. They got married. Well, unang taon nilang magsama, they were happy. I mean, super happy talaga. Like us? Yes, like us. Then she got pregnant. Pero nawala ang anak nila because maybe stress. Then yung lalaki kaya nawala ng trabaho. Habang tumatagal yung masaya nilang pagsasama, hindi na ganun kaganda. They fight. Nagkakasakita na sila ng damdamin. At tumagal yun ng almost 5 years. Napakunot noo si Patrick. Wala naman kasi siyang makitang koneksyon sa kanila, ang palabas na yon. Kaya naman hinaplos niya ang buhok ng asawa. So, what is about us? Napansin niya ang pilit ng ngiti nito. He wanted to wash it away, pero hinintay niya muna itong magsalita. We have 1 year to make this relationship work. What if we work this out after 1 year? Then we will continue. Pero paano kung sa mga susunod na araw, buwan o taon, we regret it? Paano kung magsisisi tayo at ma-realize mo na you can't love me? What will happen? Masasaktan lang tayo. Gano'n na lang ang sakit na nadama niya sa sinabi ng asawa. Of course, he already loved her. Kaya nga nandito siya at pilit na ipinaparamdam kay Pia yon. Bakit iniisip nito na maghihiwalay sila? Of course, he will not allow it. Never. I won't regret it. Alam ko yon. Sigurado ko. Hindi ko pinagsisisihan ang lahat dahil alam ko. I already wanted you. Only you, Pia. Walang koneksyon sa atin yan. Dahil ako, tayo ang gagawa ng sarili nating buhay. Yes, maybe 1 year from now, we're good and happy. And you are right. 2 years more, pwedeng magbago ang lahat. But one thing for sure, Pia. Isa lang. I won't give up in this relationship. I won't give up on you because you're my wife. You are mine. And promise to be mine forever. Maramdaming saad ni Patrick. At nakita niya na natigilan si Pia. Patrick, she whispered. Ngumiti siya dito saka hinarap ng maayos si Pia. At saka muling hinawakan ang mukha nito. Kung mangyari yon,
Alam ko sa dulo may magandang mangyayari. Hindi ko man napanood yun, but I feel it. Alam ko may lumaban sa kanila. May kumapit at hindi sumuko. Because they know, they still love each other because what God combined it cannot be broken, right? Tumango ito kaya mas lumawak ang ngiti niya. Kapag dumating sa puntong bibitaw ka na, then do, pero tandaan mo, I still hold you on at sisiguraduhin kong iyakap kita. And I will fight for us, for you, Pia. After saying those words, marahang bumaba ang mukha ni Patrick hanggang sa maglapat ang labi nila ni Pia. At tanging tibok ng puso lang nila ang maririnig nila. One thing, Patrick, for sure right now, I shouldn't allowed her again watching movie like that alone. Matapos yon ay nakangiti na si Pia na sumandal sa balikat niya. Narinig niya ang paghikab nito. Inaantok ka na? Oo. Naramdaman niya ang pagsiksik nito sa balikat niya. At ilang sandaling lang ay nakatulog na nga si Pia ron. Napapangiti naman si Patrick at napapailing sa asawa. She was so sweet and lovable, and everything about her made him amazed. Kinuha niya ang ulo nito bago marahang binaba iyon sa sandalan saka tumayo. He turned off the TV and DVD saka binalingan ng asawa na natutulog na at binuhat niya to. After what she had said, Patrick realized one thing, kaya naman napabaling siya sa buhat na asawa. Habang papaakyat sa silid at talagang bumilis ang tibok ng puso niya nang maiisip ang posibilidad sa pagkakaganon ng asawa. Maybe, she had feelings to me. Napangiti na wika niya sa sarili. But still I know, maganda talaga siya.